kanyang kasong libel case dahil sinasabi dito na ito ay non-bailable. Bilang kayo po ay eksperto sa batas, ito po ba talaga ay non-bailable, attorney? So una-una, hindi ito libel case, no? So yung kaso na sinampa kay Jay Sonsa ay yung kanyang pagkakalat ng disinformation, no? So hindi ito libel kasi yung libel ibang crime yun. Yes, attorney. Itong sinampa sa kanya is yung violation of Article 154, which is about the spreading of false news or disinformation. So, i-clarify natin yon. This is not libel. Hindi ito konektado sa free speech or sa media freedom. No? This is purely about yung pagkakalat ng kasinungalingan, whether online or offline. Now, the point na bailable ba to or non-bailable ba to, yun, mali yung nakalagay doon sa charge sheet, no? Or yung arrest warrant, which is nakalagay doon non-bailable. No, that's not correct. Kasi ayon sa ating saligang batas, konstitusyon natin, sinasabi, lahat ng tao, lahat ng Pilipino, kapag sila'y nagkaroon ng isang asunto, ay pwede silang kumuha ng bail. No? Maliban na lang, the exception, Oliver, is kung yung kanilang crime o yung kanilang offense ay inaparusahan ng reclusion perpetua or above or life imprisonment or above, and when evidence is strong. No, so again, hindi pasok doon yung pagkakalat ng disinformation, hindi siya pinaparusahan ng reclusion perpetua, so hindi siya non-bailable. Lahat tayo, pati si Jason ay presumed innocent until proven guilty, and therefore entitled siya to apply for bail, no? So hindi non-bailable